mabilis yung magiging rotation dito for Game Lab na sinabi nga natin, pwede mag-Wilderness Blasting dito yung drop. Susundan ng bilis kasi may Holy Healing. Or Light of Retribution din naman. Tapos wings by wings. Diba? Imagine, ang dami rin naman pang-chase. Yun na lang, pang-chase din dito ng side ng Euphoria Esports. Sino nga bang maghahabol at sino nga habulin? Tingnan natin sa pagpasok natin dito sa ating laban. It's going to be the third series, the last series for week number 5. Game Lab and Euphoria. Nagbabalik ang mga besties. The besties are in it for a fight. Para sa kanilang estado sa ating standings, Binogo with the present jungle kontra kay Takenaga on the back sa jungle right now. Eh, makikita agad natin yung early na pag-ikot ng mga members ng Game Lab onto that EXP. And si Ryujin and Heads na sasalubong sa kanila. Nandito na yung appear-disappear ng mga tactic muna nila. Hello. Papakita mo na, hello from the other side. At ako nga pala yung bagong roamer ng Euphoria. Eh, nagpakilala rin si Steve. Hi, my name is Steve. Ako nga pala yung Pero bagong hindi siya Steve. siya si Steve Nash. Steve Nash. Okay, pwede. Gano'n naman. And kailangan niyang bilisan. Looking at the... Oy! Kitang-kita, Grok, Agility, Wilderness Blessing. Pati yata si Aizawa, nakita ko. So, dalawa tong sobrang kulit. And we could definitely expect na early rotation and early na mga pagsalubong ang gustong i-attempt dito ng Game Lab. Pero for Euphoria naman, nakikita naman natin kasi hindi na masyado dual yan. They have zone. Katulad yan. Kahit isarado mo, magmamadali, rush through. Tama, Holy Healing. Healing for everyone. Tapos bibilis lang siya. And ngayon na, nakikita natin yung picture of what would have happened sa early game kung hindi ganun yung mga pinili nilang emblem. Eh, yun din naman yung nilalaro talaga ng dalawang teams. Right now, Takenaga, talagang binibilisan lang niya yung farm niya, which is in of the gulong-gulong. Diba? Gulong ng palad. Oo. Ayan, nakarelate ka rin. Kasi si Ate Anara, tinanong niya yun eh. Kung ano daw yung gulong ng palad. Pero ito yung gulong ng palad kasi minsan nga nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Yeah, pero dito, sino kayang iibabaw? Maganda yung early poke dito. Aizawa copying the Feather Strike. Pero nandito yung original, pumoposisyon na. Pwedeng siya yung gumamit ulit ng kanyang sariling Feather Airstrike, pero na-reset yung Turtle. Binogo still, and Takenaga holding on to this objective. Pero si Heads ay maganda ang pwesto. Pwede yung likuran, pero gumulong na muli at bumangga. Andyan yung tunay na Feather Airstrike. Pinuton! And si Binogo pa rin with the retribution makakuha. Retrim na yun and hapos with the overextension rotation para doon sa pagkuha sa nila ng Turtle. Kaso nga lang, no! Still casualties. It's Takenaga just falling down. Euphoria, clearly, sila yung nakalamang. It's going to be a first blood and a first turtle. Things are looking good for Binogo. Na-offlane nila doon si Takenaga. Takenaga was a bit too early for his turtle. Sa Suns na nga lang din yung salubong niya. And to be fair, no, mapapansin kasi natin, parang naramdaman na rin ng Euphoria na papunta na si Habos eh. Parang dito sa likod manggagaling. At tama sila ng prediction doon. And as well as, gusto ko i-comment doon si Heads kasi yung pag-antay niya doon sa pinakalikod. Ganda rin talaga ng Grabe yung vision gaming doon ng Euphoria. And this time around, tututukan naman natin yung dalawang XP laners and gold laners naman. Ngayon si Yuktz tsaka itong si Shizu. Pareha sila na kailangan ng item ng heroes. Si Iksha, kailangan niya corrosion and a BOD para ma-maximize yung kanyang passive. Exactly. Itong si Bruno, kailangan niya ng Hasklot tsaka ng Berserker para nanunuot yung ang mga bola. Maya-maya lamang, makikita natin yan. Pero as of now, no daw, sabi ng sticker Takenaga, is going to steal off that crab coin. Yeah. Kaya, sige, yung mini turtle muna. Pwede na to. Pwede muna to at medyo nakuhaan nga siya ng isa doon pero mukhang ang ganda ng pwesto. Magtatagpo sila dito. Binogo still, tatlo laban sa tatlo. Steve, nagkakasarap power of nature pero nandiyan yung energy lang sa Holy Baptism na sa Feathered Airstrike. Aizawa, mukhang pwesto para sa naman ang pagkasa ng sariling Feathered Airstrike na kinopya pero si Headsay nandun para i-clear ng mabilis ang papilitan. Huwag na pumalag yung game lab kasi may minions silang dedepensa. Pero maganda yung ginawa doon ni Ryujin with the Feathered Airstrike. Nauna siya kay Aizawa. If ever man nauna kasi sa Aizawa doon, sila yung mapapatras. Pero Takenaga here, uhaw sa pagpatay. Uhaw siya na makakuha ng kill pero hindi bibigay ni Heads. Lalo manggagalaiti kay si Habos. Nandito ngayon yung dragon na kulay pula, Black Dragon 4, pero bakit pula? At nakakita siya ng dugo. At makukuha niya ang buhay ni Heads sa pagkakataon na yon. Kahit pula, nandilim naman daw yung paningin. Nandilim yung paningin niya kay Heads habang nandito yung ating pagong. Nandiyan yung wild charge, full barrage, edi full charge. Kaya naman sila makakuha ng turtle na yon. Binogo, low on HP. Nakuha na kasi Shizu, mukhang isusunod pa tong isa dahil low na rin ang buhay niya. At may boss
nalalabas. Teka, hinga. Hinga lang. Alam mo bakit? Bakit? Siyempre, minsan, di ba, Technically, yung mga marksman, palo, lakad, palo, lakad. kailangan 1-1. hindi ka stagnant lang. Oo, 1-1 Iritel, Bruno, Leslie, yung mga yun, palo, lakad, palo, lakad. Pero- Ito kasi, tayo, palo, 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 palo. Ganun ako lumaro ng marksman. Oo. Ganon, pero ito kasi, yun talaga yung mechanics niya. Oo. Not as a player, but as a hero. Yun na And mismo. before tayo maganda sa quick pause, nakaligtas po si Benogo, napansin natin, Ay, 0 oo. deaths. Nakaligtas. Yung kakunatan pa rin talaga, the extra shield that it provides for Oo. Benogo, hindi, for Fredrin, nandyan pa rin naman. It's still a present. Pero it's a waiting game for Habos and Heads dun sa may bandang task. Kaya tututok tayo dito. Sa may bandang gitna. Alam mo, in return, yung side ng Euphoria, wala silang pang-cancel sa Kinopiang Feathered Airstrike. Kasi yes, there is a holy baptism, pero ang catch, kailangan mo pa lumapit. Kailangan mong lumapit, pero paglapit mo, baka ikaw naman madali. Kasi may Oo. kalambutan pa siya this early. And looking at the early item build ngayon, may konting different when it comes to the gold, pero ano naman yan, it equates to each member of Game Lab. Kahit na 2K gold lead sila, pero nag-iisa dito si Takinaga, medyo napalalim. Inurong, pero nandiyan na naman yung Dragon mula kay Havos. 2 on 4. Tapos talagang didiretsuhin niya sa Tori with the Petrify play. Yan dyan yung sa Lalim essence, pero niya. mapapunish. Etong si Havos. Na straight bigla yung buhok ng Dragon. Niriband. Niriband. Pero ito, straight lang din si Yuktisi. Imagine, 20 tore yung nakuha niya. Outer and inner, Joshi Kicks. Guys, ginagawa niya na to season 1 pa lang. At ang gamit niya Moskov. Moskov. Sabi ko kanina, gusto ko makakita sana ng Moskov. Eto, Joshi Cakes. Bagong version. Igsa na tumutore. Hindi lang siya. Dalawa. Tore. Oo. Ang kinuha dito ni Yuktisi. At dahil nga doon sa space na nakahit niya, ngayon switch siya ulit sa top. Diversion play eh. Diversion play. Clash kayo dyan. Yung ginawa pala ni Habos, it's all an illusion. But this time around, it's going to be Uy. a 4 on 4. At ito yung retribution mula kay Takinaga at siya makakakuha Full ng barrage. huling turtle. Pinagulo 1 HP. Nandyan yung mga crowd control na magmumula sa side ng Game Lab. Kaya naman sila ang makakalamang doon. 3 miyembro lang ang titira for Euphoria Esports. Kaya atras na lang din muna. Pero si Heads ay may ginagawang pangarap sa bottom lane. Ang sakit ng Feather Sack na ginaya dito from Aizawa. Nabilitang gamitin dito yung Holy Healing. But this time around, Heads will go head-to-head onto Takinaga. Nag-push through siya ng Tore, yes. Pero buhay pa rin yung interference dito sa baba. Uy. Habos susundan siya. Ito ang trabaho niya talaga. Eyes on Heads. Medyo masakit parehas ng mga damage na binibigay ng dalawang XP laners. Talagang bugbugan. Malala. Kamao, laban sa mga kuko ng Dragon. Mula kay Havos. Pero doon sa top lane naiiwanan pa din. Ito yung natutulog na problema. Tutulog na lang siya sa ngayon. Pero nakita naman natin, he's well protected. Merong umaaligid na Aizawa and Steve. Yuktisi right now. Ipupush through yung Feather Sack. Pero nandyan na nga natin yung dual bleed. Talaga namang hinarapan lang. Feathered Airstrike kasi full barrage ako. May mga kasama ako dito, mga tropa ko. Andito si Steve, si Takinaga, bumugo na rin siya doon ng pinalagyan pa ng padyat na sa White pero makaka-flicker pa naman din. Nandiyan yung Kinopiang Feathered Airstrike mula kay Aizawa at ang sakit na rin ng damage na binibigay nung dalawa. Nandiyan pa yung Dragon sa likod at makukuha nila ang buhay ni Benogo at hindi pa tapos ang Game Lab. Naghahanap pa ng dugo, 4 na miyembro at isang tumumbating, isa sila, kaya naman yung Tori na lang ang isusunod nila. This time around, makikita natin yung aggressiveness ng Game Lab. Talagang na-miss nila yung bestie nila. Pero papayag pa dito yung Euphoria? Hindi, kasi nakikita natin ngayon na pumipilit din talagang pumondo. Dito si Head sa pagpapa-atras kay Takinaga. His sights are on him. Pero ang Game Lab, ang sights nilang nasa Tori. Unti-unting lumulubo na. Kanina 2.8k lang to eh. Pero parang isang kisap mata mo lang, 4.5 na. Para sa Game Lab. And lahat ng yan nagre-resulta dahil nga sa nabibigay na space kay Yuktisi. And as well as yung rotation ni Steve siya ni Aizawa. These besties. Saka nako-convert yung mga kills, yung mga clash doon sa mga objectives. Story, tinan mo, unti na, 2 outer turns na lang ang natitira. And right now, na pumuposisyon pa sila sa Lord, alam nila na hindi ganun hindi ganun kabuo pa yung mga kits ng Euphoria para pumalag dito sa sayawan. Pero anong hindi buo? Andito yung tropa, 4 sila. 4 sila. Nag-aabang at sumisilip na si Benogo. Alam nila pareho na kulang, walang explainers dahil busy sila sa isa't isa. Pero mukhang bumitaw na doon si Habos, bababa. Call for rest back, call for rescue. There's Takinaga just rolling around here on the map. Benogo is the target, pero pansinin natin Joshi. Yung nagiging discipline dito ng Euphoria, hindi natin pipilit, pero Heads
gawa ka ng pangarap dyan. Mukhang babasag siya ng torre sa taas, pero si Yuktisi ay nakatutok na nga sa Lord. Habang ang mga miyembro ng Euphoria nakikipagsinipal, nakikipagsayawan, may energy eruption, pero Petrify play! And a full barrage mula kay Yuktisi. Hahabol si Nasasakta Habos. ng mga miyembro ng Euphoria at si Habos ay iniikot-ikutan lang kung Hey Pat Choi plus the Lord makukuha ng Game Lab yun. Ang aga nilang sinalubong yung New Year. Kasi this is a new version of Game Lab that we're seeing. At currently, right now, mapapansin natin, hindi nila binibitawan yung lead. Closing in on a 5K gold lead. The Euphoria ngayon, medyo on the downside. Kasi in terms of item, malamang sa malamang sila yung nahuhuli. It equates to the damage as well. Nakita natin na nag-attempt sila ng setup, but it isn't enough kasi mapapansin din natin na si Zone, hindi kasi sila talaga makakapag full on na clash na sila yung mag-i-initiate. Kasi yung Holy Baptism, as you've mentioned, he still needs to go head-to-head or face-to-face to the members of Game Lab. And looking at the items, kita mo naka-Malefic Roar na rin dito. Si Iksha ni Yuktisi. Tsaka pa-apat na item na sa Pawid Talker pa. Eh itong si Bruno naman ni Shizu, 3 pa lang. At napilitan kasi siyang mag-steal leg plates kasi sobrang sakit din ng dinidil na damage ng side ng Game Lab. Pero ngayon, pinasok na nga ni Takinaga mismo sa loob pero masyado yatang malalim, boy. Siya yung mawawala, pero may full barrage na natutunaw. Akala ko pa sustain, pero bakit ang lusaw ng damage na binibigay ni Yuktisi? Pero makaka-atras pa naman siya Boss with the Black Dragon Form palayo. Plus the turret, a kill and a turret kapalit ng buhay ni Takinaga doon. It's going to be an eye for an eye. 2 junglers down for a few seconds. Game Lab still has the lead. 6.5k gold lead. 9-5 ang ating kill score. But currently, Euphoria still has a chance to defend this one out. Meron pa rin silang fast wave clear. They have the sustain. Pero as you mentioned, kahit just sustain, pero bakit ganun? Nalulusaw na nga lang din. All because of what Aizawa is doing as well together with Yuktisi na hindi sila nahahawakan so far. That's 304 and 204. Pareho sila ngayon well protected. Imagine, 3 ba naman kasi yung mamba-body block? It's Steve and Takinaga, tapos meron pang Havos na kayang pumigil at mag-display sa members ng Euphoria sa kanilang posisyon. Now, going in with a conceal play, aabati si Steve at nandyan yung salubong. Bumungin niya si Binogo pero nandyan yung tunay na PNS. Full barrage! Ay, natulapot yung mga nasa likod! Tapos napakasakit na rin talaga ng damage na yon. Pero may dragon pa na nilabas itong si Hapos at yung likod ang kanyang punteriya. Pero yung ibang mga miyembro ng Game Lab ay Torre lang ang gusto. Basag. Pero si Heads ay nandun para sana sa flank pero nasa yun na Petrify. Siya yung mananack up at nandyan si Mega Kill para kay Yuktisi. Oh my G! Lahat ng damage na binibigay nila ay sakto lamang para lumusaw. May appliances na gagawin si Binogo pero walang damage doon at si Yuktisi ay Torre na naman. Nakatingin. Wala ng Torre ang Euphoria Esports. 12 minutes and 37 seconds na tanggal lahat ng Game Lab. Ang mga Torre, including the inhibitor turrets here for Euphoria Esports, closing on an 8k gold lead. Imagine, sobrang dominante nila ngayon sa nangyayari, Josh Gates. But to be fair, Euphoria Esports, baka gusto naman nila baliktad yung storya kasi binanggit ng ating analyst na sometimes they have a hard time closing the round kahit na sila nangunguna. Baka this time around, naglalaylo lang sila, low-key muna sa umpisa. Saka sila bubulusok kataabante. Pero for Game Lab, parang ini-eliminate din yata nila yung ganung possibility kasi ang aga nila ngayon na pinupuntahan, dinadalawan. There's the conceal play, Habos with the dragon form. Napaaga man, pero still, sinisimula na pala ni Takinaga doon yung turtle or rather yung Lord. Pero there's an off-cam kill for Yuktisi against Heads! Ginawa na naman nilang diversion yung ginawa ni Habos sa paghabol doon. Si Heads pala yung target nila sa may bandang gitna ngayon. Wala na rin si Shizu. 2 side laners ang wala. Trio mid na lang ang hinahawakan ng Euphoria dito para dumepensa. Pero si Takinaga, Lord lang, ginawa niya na to nung nakaraan. Sige kayo dyan. Ako dito, kanya-kanyang trabaho. And look at Aizawa. Those damages. Andyan yung energy eruption para i-cancel sana siya. Pero si Habos ay nandyan yung mga bodyguard nung 2 damage dealers. Nagtatrabaho lang. Grabe no, VVIP ang treatment kay Aizawa. Oo. He's currently the unkillable killer mage activated kasi nga naman, the way that Steve and Havos just hindi loiters around it really revolves around him and as well as yung Iksha ni Yuktisi right now. Grabe!
Kahit kanina, di ba solo niya na, sinusolo doon si Hits. And habang busy si Habo, sabi niya, hindi ko sasayangin yung ginagawa mong sakripisyo para sa team natin. I'll make sure na babalik ko ng mas doble pa. Pero right now, the Lord is marching on to the middle lane. Si Heads nagka-cut ng lane, pero eto kakatok na yung 5 miyembro. Dito na naman yung Black Dragon Puamat in initiation from the Game Lab. And si Zone yung una nilang target. Kaso nga lang, Torre lang. Ginawa lang nila yun para mag-zone. Pero si Hensei nasa likod ng flank, pero not enough na yon. And it's Game Lab securing the first blood sa ating serye.